Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICSA Kuwait and kasama natin ngayon isa sa mga estudyante namin dito sa ICSA na yun, tapos na siya sa kanyang course and magbibigay siya ng kwento niya kung paano ba siya nakapag-enroll dito sa ICSA and paano niya tinapos yung course and ano ba yung goals niya, bakit siya nag-enroll sa course na to. Ayan, so sir, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Yan, ako nga po pala si Edward Yanga. 10 taon na po nagtatrabaho dito sa Kuwait. Yes. Yeah. Anong work niyo, sir, kung okay lang po? Sa hospital po. Sa hospital ka. So, paano mo siya, kasi di ba nag-enroll ka ng Diploma in Health and Social Care. So, paano mo siya naisipan na mag-enroll sa course na yan? Actually, dati ko pa nakikita yung ICSA, no? Before pa, bago pa lang ako dito, tapos na-curious ako, bakit hindi ako mag-enroll dito? Sabi ko, kasi dati gusto ko makapag-aral, pero wala eh. Mas ninuno pa yung mga ibang needs namin sa family namin. So, nung may chance ako, nandito na ako, tapos nakita ko nga yung ICSA, nag-try ako mag-enroll sa Mahabola. Yeah. Mahabola. Actually, sa Mahabola ako nag-enroll. Mahabola. So, ano yung nag-motivate sa'yo, sir, na para yun mag-aral ka ulit po? Siguro gusto kong, gusto kong makatulong, gusto kong madagdagan yung qualifications mo. Knowledge ko about sa mga medical, Kasi syempre nasa hospital ka na nagwo-work and kailangan mo talaga siya ng additional skills and knowledge kung paano pa yung proper talaga na, kasi everyday kasi may mga pagbabago eh. Kumbaga, everyday kailangan natin ng additional skills and knowledge para mag-i-improve tayo. Ayan. So, since ngayon, sir, tapos ka na sa course mo, and I think last day mo na ngayon, so, ano ba yung mga natutunan niyo po, sir? Actually, marami akong natutunan dito sa pagpasok ko sa ICSA, especially sa course ko sa caregiver, no? Kung paano mag-handle ng patient, proper na makipag-communicate sa pasyente, pagkuha ng BP, tapos yung sa dugo. Ayan. Kasi yun, mga BMI. Ganun. Yes. Kasi yun talaga yung, actually, sabi nila basic skills. Pero yung basic skills na yan bilang isang caregiver, napaka-importante talaga. Kailangan talaga natin na meron tayong proper training. Kasi hindi basta-basta yung pag-aalaga ng pasyente. Kasi nakikita natin yan lalo na kung kayo is palaging napupunta sa mga hospitals, nakikita nyo kung paano ba yung pag-a-assist talaga ng mga pasyente, even though sa mga nurse. So, kailangan talaga siya ng proper training doon. So, sir, since nasa hospital ka nag-work and bilang isang OFW, 10 years na dito sa Kuwait, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo? Kasi, syempre, alam natin bilang isang OFW, ang hirap talagang pagsabayin yung pag-aaral tsaka pagtatrabaho. Yun yung number 1 na pinaka-challenge sa atin. Ano yung mga ginawa mo para matapos mo yung course mo? Siguro, time manage talaga. Kailangan mo magkaroon ng time sa study mo. Kasi, kung wala kang time, hindi mo mapag-aaralan, hindi mo masasaulo kung ano man yung mga pinag-aaralan nyo. Kasi morning, trabaho ako. Tapos afternoon and night, yan, magpo-focus na ako sa pag-aaral ko niyan. Doon, hanggang sa, nung una, mahirap. Nahihirapan ako nung una. Especially sa mga modules ko. Pero in the help of Sir Mark Diacos, unti-unti ko natutunan na ganito pala ang ng mga modules, kanya. Magsisimula ako sa mahirap eh. Hindi mo agad makukuha. Kasi adjusting time natin yon. Kasi syempre, 10 years tayo nagtatrabaho, ang tagal na natin hindi nakapag-aral. And then, magkaiba yung way ng pag-aaral natin sa Pilipinas at the same time, iba yung sa British curriculum. Kasi more on, parang practical experience yung ilalagay mo sa assignments mo. Kumbaga, reflective approach kadalasan yung mga assignments. Yung sa atin kasi sa Pilipinas is fill in the blanks, meron tayong mga essay. Yun, meron kayo dyan sa mga exercises nyo. Pero yung pinaka-part talaga ng modules kung saan kukunin yung malaking percentage ng grades nyo is doon talaga siya sa modules, sa assignments. So at least, di ba, nagkaroon ka ng opportunity na ma-manage yung time mo kasi yun yung number 1 talaga din no, na time management. Kasi nga may mga kanya-kanya tayong mga trabaho. Tama. Yes. So, sa tingin niyo, sir, ano yung magiging message niyo din sa lahat ng mga examians, yung mga classmates niyo ngayon na patuloy na, syempre, mas nauna ka sa batch, nauna kang batch sa kanila yung mga bago ngayon, ano yung magiging advice mo? At the same time, ano yung magiging advice mo din sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon na, syempre, alam ko kasi ang daming mga kababayan din natin na nanonood dito sa live natin everyday sa ICSA Kuwait po, no? Kasi yung iba is gusto talagang mag-aral. Kaso nga lang, nagkaroon sila ng
doubt sa sarili, kung matatapos ba nila to, kakayanin ba nila yung pag-aaral nila, paano nila ma-manage yung time nila. So, may advice ka din ba sa kanila? Sa mga classmate ko ngayon na patuloy nag-aaral ngayon, advice ko lang sa inyo na patuloy kayong mangarap, patuloy yung mga pangarap nyo, kung ano man yung mga hindi nyo naabot dati nung nasa Pinas kayo. Nandito yung ICSA para tugunan, para ano yung mga pangarap nyo. Yes. Tsaka sa mga manood natin dyan, yan. Kung gusto nyo mag-aral, may mga naudlot kayong mga hindi natapos sa Pilipinas, yan. Nandito yung ICSA para bigyang katuparan. Yan. So, patuloy lang kayong mag-aral, mangarap. At the same time, makakamtan nyo naman eh. Yes. Basta mag-ano lang kayo, pray lang kayo kay God, tapos mag-aral lang na maayos. Yes. Oo. Kasi nga, we live in this world to dream and achieve what we are dreaming of. So, bilang isang, hindi lang sa pagiging OFW, kahit sa lahat ng mga kababayan natin or sa mga nasa Pilipinas ngayon na working mom or working students. So, sa lahat talaga na kailangan talaga natin magkaroon tayo ng goals and kailangan natin i-make sure na yung goals natin is na-achieve natin yun, gagawa natin siya ng actions. So, for sure naman, kung ikaw is isa sa mga kababayan na nanonood ngayon and kaya nga si Sir Edward is 10 years na siya dito sa Kuwait pero hindi siya sumuko para ma-achieve niyo yung goal niya. So, kailangan lang talaga natin na mag-take ng step, no, or actions para ma-achieve natin yung goal natin. Kasi, step by step, kumbaga, dahan-dahan mo siyang gagawin, ma-achieve mo yun eh. As long as pinagtutuunan mo siya ng oras, binigyan mo siya ng oras para magkaroon. Yes, oo. So, yun, walang imposible kung tayo is porsigido talaga na makapagtapos ng pag-aaral, makapag-improve ng sarili natin, gusto natin na magkaroon ng professional development. Kasi yun yung magiging puhunan natin, lalo na tayo is naghahanap palagi ng magandang opportunity. Kaya nga nag-aaral tayo para at least makapag-move tayo na mas malaking sahod. Yes, oo. Kasi nga, kung malaki yung natin, pangarap natin, at meron tayong qualifications na ma-provide or magiging kumbaga mas attractive siya sa magiging employers natin kung marami tayong mga diploma, certificates, di ba, na ma-provide. Kasi yung experience natin, bonus na yon. Number 1 din yung titingnan nila, pero mas maganda talaga meron tayong proof na tayo is certified or professionals, di ba? So, yun yung kagandahan. Ang kagandahan dito sa Diploma in Health and Social Care po na tinitake ni Sir Edward kasi ito is internationally recognized diploma. So, hindi lang siya dito sa Kuwait, hindi lang siya sa Pilipinas, kahit saang bansa magagamit yung diploma niya kasi pwede siyang ipa-apostle. Yung apostle, yun yung to prove na legal yung documents mo. And for example, kung sa Canada or UK, yung kadalasan hinahanap nila is WIS evaluation. So, yung diploma din, ang advantage doon, kasi pwede natin siyang ipa-evaluate sa WIS kasi meron siyang units earned, which is 120 units, and equivalent siya as first-year college po. Kasi, sa Pilipinas kasi iba yung natin, iba yung curriculum natin. Kumbaga, yung mga college graduates sa atin sa Pilipinas, pag ipa-evaluate siya, yung mga old yung mga old na graduate natin sa Pilipinas ng college, kung ipa-evaluate siya sa WIS, nasa second-year college lang yun. Ngayon kasi may senior high school na tayo. Yun yung maganda kasi parang magka-level na siya. Pero yung mga old na college graduate dati, yun is second year college lang siya, yung equivalent siya pag ipa-evaluate mo siya sa WIS. Yun lang. So, yun. Para sa lahat ng mga kababayan natin, kung na-inspire kayo kay Sir Edward po, no? Yun, mag-enroll na din po tayo, lalo na kung goal niyo po na makapagtapos talaga ng pag-aaral, gusto niyo maging certified caregiver, gusto niyo makapag-trabaho sa Canada, sa UK. So, ito yung stepping stone natin. Kailangan natin i-equip yung sarili natin ng skills and knowledge, of course, credential, kasi yun yung number 1 talaga na kakailanganin natin once tayo is mag-apply ng trabaho. Kasi, palagi namin sinasabi dito, once nag-apply tayo ng trabaho, yung unang hahanapin sa'yo, ano ba yung qualification mo? Diba? Kahit saan ka naman nag-apply, actually, lahat tayo ma-experience tayo kung paano tayo nag-apply ng trabaho. So, hinahanap talaga siya, ano ba yung mga natapos mo, ano ba yung experience mo, yun talaga yun. Credentials, credentials. Yun talaga yung number 1. So, yun. Kung may mga questions kayo regarding sa mga courses offered ng ICSA, mag-message lamang po kayo dito sa aming Facebook page or kaya ay mag-comment kayo dyan or mag-message kayo sa aming WhatsApp number +965-99302-850. And, of course, thank you so much, Sir Edward, sa pagpa-unlock dito sa ating kwentong ICSA. So, ganito kasi siya, yung pagbibigay kasi natin ng kwento natin, hindi natin alam na nakaka-inspire na pala tayo ng tao. Kasi, biruin mo, 10 years kang nagtatrabaho bilang isang OFW, and dumating yung
time na to na nakapagtapos ka ng pag-aaral na hindi mo inakala sa buong buhay mo na mangyayari siya. Una, hindi naman madali eh. Oo. Pero kung pag-aaralan mo talaga, kung isa sa puso mo, ma-achieve mo yung goal mo eh. Matatapos ka. Ganun lang. Kasi unti-unti, maano mo naman siya makapag-adjust ka na. And of course, dito naman sa ICC, magkakaroon ka ng bagong kaibigan, bagong pamilya. So, dito is tulungan sila. Tulungan sila kung may mga, halimbawa, may nahihirapan kang modules, pwede kang magtanong sa classmates mo. And of course, nandito si Sir Mark Kevin para mag-alalay kung paano niyo siya tapusin yung course niyo. Oo, nandiyan mga classmate na tumutulong talaga. Yes. Kasi kung di rin sa mga senior na kaklase ko na tumulong sa akin sa modules ko, siguro hindi mo rin siya matatapos. Kasi yun. mahirap mag-isa na ng mga assignments natin. Noong una nga, gusto ko na mag-give up eh. Pero sabi ni Sir Mark, lahat kayo pinagdaanan yan. Yes, di normal. Lang ikaw sabihin. Especially nung first module ko, tapos binalik sa akin ni Sir Mark. Sabi ko, gusto ko na mag-give up. Sabi ko, parang ayoko na. Sabi ko, kala ko kasi dito actual lang. Mga ganun rin palang mga Diba yung academic, actual, may mga din. Kasi academic, may units earned tayo, academic siya. Then, naliwanagan naman ako ni Sir Mark na kung hindi ko itatama yung mga mali mo, hindi ka matututo. Which is, totoo naman. Yes. So, namotivate ako, sabi ni Sir Mark doon. And at the same time, nagagawa ko na tama yung mga modules ko. Kino-congrats na ako, sabi niya, you have more improvement now, sabi niya sa akin. Hanggang sa, tuloy-tuloy na pag modules ko, sabi ko, okay, sabi ko, ganito lang pala. Matutunan mo. Kung isa sa puso mo talaga. Dahan-dahan lang. Adjustment kasi, yun talaga yung pinakamahirap. Kasi kahit sa trabaho, pag nag-a-adjust ka, mahirap, di ba? Hindi mo na matutunan na pabilisan talaga. I manage talaga. Yes. Yun. Ayan. So, ini-message po, sir, sa mga classmates mo, kay Sir Mark. Ayan. Sa mga classmates ko, yan. Sana mag-aral kayo ng maayos. Pagpatuloy nyo lang, sinimulan nyo, huwag kayong susuko. Andito yung ICSA, sabi ko nga, para tulungan kayo. Lalong-lalo na si Sir Mark, yan. Maraming naitulong sa amin, Sir Mark. Yes. Sobra. Thank you, Sir Mark. Thank you very much. Yes. And so, thank you so much, everyone, sa panonood dito sa aming kwentong ICSA. Kasama ko si Sir Edward. At ako po muli si Miss Richelle, ang nagsasabing, ICSA is your partner in success. Thank you.